Ang kwento ni Tomby. Sa lugar ng Palig Aurora nakatira si Gabo. Edad 25 kasama ang pamilya. Nasa 40 anyos na ang ina nitong si Amor. Habang ang ama naman na si Ramon, 45 anyos. Si Daryl ang bunsong kapatid ay 15 anyos. Simple ang buhay sa probinsya. Binuhay ni Tatay Ramon ang kanyang pamilya sa pagsasaka. Samantala ang asawa nito ay isang labandera. Paring Ramon, mukhang masagana ang pananim mo ngayong taon gaya ng sinabi ko sa'yo. Wika ni Mang Den, kumpare ni Tatay Ramon, na isa ring albularyo. Oo nga tama ka't masagana nga ang pananim ko ngayon. Mukhang tama ang hula mo sa akin. Hayaan mo, pag naani ko na itong mga pananim ko, bibigyan kita. Tugon ni Tatay Ramon. Nako, ikaw ang bahala. Basta unahin mo ang pamilya mo, lalo na ang mga inaanak ko. Dagdag ni Mang Den. Tama ka. Binata na at nakakatulong na sa akin dito sa palayan. Masipag na bata at mana sa akin. Tugon ni Tatay Ramon. Pinagmamalaki nito ang kanyang mga anak. Aba kung ganun nga, masaya akong malaman yan. Buti at hindi naglalakwat siya. Wika ni Mang Den habang nakangiti. Napakamot naman sa ulo si Gabo nang sabihin yon ng ninong. Si Mang Den ay isang magaling na antingero. Marami itong kaalaman patungkol sa mga ritual at sa mga agimat. Sa katunayan, si Mang Den ang nagbasbas sa mga pananim ni Tatay Ramon kaya masagana ito. Matapos ang pag-uusap ng magkumpare, bumalik na sa kanyang palayan si Tatay Ramon kasama si Gabo. Tahimik lamang ang mag-ama habang nakatanaw sa masagana nilang palayan. Ilang sandali pa ang lumipas. Dumating si Nanay Amor. Kakain na. Tara na sa kubo at sabay-sabay na tayo. Masamang pinaghihintay ang pagkain. Wika ni Nanay Amor. Nang marinig ang ina, kagad na tumayo ang mag-ama at sumunod dito. Nang makarating sa kubo, sabay-sabay na kumain ng pamilya. Pritong tuyo at nilagang talbos ng kamote ang kadalasan nilang ulam. Nanay, tatay, sa katapusan po pala, graduation na namin sa elementarya. Wika ni Daryl na bunsong kapatid. Tumango naman ang mga magulang. Aba, ang galing naman ni Bunso Dapat pala maani na ang mga pananim bago pa sumapit ang pagtatapos ni Bunso. Tugon ni Gabo. Sa akin sinaanihin ang mga pananim natin. Kaya siguradong aabot yun sa pagtatapos ni Daryl. Wika ni Tatay Ramon. Sa puntong yon, masayang kumain ang pamilya dahil sa magandang balita. May babalita din pala ako sa inyo. Sana matuwa kayo. Biglaan. Pero kaloob ito ng Diyos. Wika ni Nanay Amor. Kaagad napatanong si Tatay Ramon sa asawa. Kinumpirma naman ni Nanay Amor ang balita.
Tuwang-tuwa sila Gabo, lalo na si Tatay Ramon at niyakap nito ng mahigpit ang asawa. Matapos malaman ang magandang balita, nagpatuloy ang pamilya sa kanilang pagkain. Mabilis na kumalat sa lugar nila Gabo ang tungkol sa pagbubuntis ng ina. Hindi ka pa ba menopause, Nanay Amor? Di ba, lagpas 40 ka na eh. Tanong ng lalaking kapitbahay. Napakamot naman ng ulo si Nanay Amor. Sa dami ng maaaring sabihin at itanong, yun pa talaga ang sinabi ng kapitbahay. Hindi pa naman ako menopause. Direregla pa ako, no? Medyo huli lang akong nagsimula kaya ganon. Tugon ni Nanay Amor. Tinaas ang kilay sa kapitbahay. Ay, may asim pa pala si Nanay Amor. Kaya pala nabuntis pa nitong si Tatay Ramon eh. Buti tumatayo pa ang manoy ni mister mo. Wika ng kapitbahay. Napailing na lamang si Nanay Amor. Sa halip na makipag-usap at magpaliwanag sa mga yon, umalis na lang si Nanay Amor at hindi na lang pinansin ang sinabi ng mga ito. Nagpatuloy na lamang sa kanyang paglalakad si Nanay Amor papunta sa tahanan ng amo. Ilang sandali pa, dumating si Nanay Amor sa pinapasukan. Doon sinalubong ito ng bagong kasambahay sa tahanang iyon. Magandang umaga sa'yo, Iha. Andyan ba sila, Madam? Tanong ni Nanay Amor. Sino ka? Hindi kasi ako kumakausap sa mga hindi ko kilala eh. Wika ni Mila habang nakataas ang kilay. Ako yung labandera dito. Siguro bago ka lang dito kaya di mo ko kilala. Ako nga pala si Nanay Amor. Ikaw, sino ka? Tanong ni Nanay Amor. Ako si Mila. Oo, bago lang ako dito. Pasok ka, nasa taas lang sila, Madam. Tugon ni Mila. Kaagad namang nagpasalamat si Nanay Amor at pumasok na ng tahanan. Naupo muna ito sa upuan sa sala habang hinihintay na bumaba ang amo. Hanggang sa nahuli niyang nakatingin si Mila sa kanyang tiyan. Nakatitig ito. Ilang beses din itong napalunok. Ilang sandali pa. Hindi na nakatiis si Mila at nagtanong ito kay Nanay Amor kung buntis ba ito. Nagtaka naman si Nanay Amor kung paano nalaman ni Mila na buntis siya. Tumugon naman si Mila. Sinabing malapad ang balakang ni Nanay Amor. Habang nag-uusap, bumaba naman ang amo at kinausap si Nanay Amor. Kaagad namang pinaalam ni Nanay Amor ang tungkol sa pagbubuntis. Kaya mo pa ba maglabada, Nanay Amor? Baka mapano ang bata sa sinapupunan mo, lalo na't may edad ka na. Wika ng amo. Kaya pa naman po. Ilang buwan pa lamang naman po ang bata kaya pwede pa po ako maglabada. Tugon ni Nanay Amor. Tumungo ang amo. Kung ganon, huwag mo na lang pahirapan ang sarili mo kung ano lang ang kaya mo. Yun lamang ang gawin mo. Wika ng amo. Narinig naman yon ni Mila. Nang matapos makapag-usap, kaagad itong nilapitan ng bagong katulong.
Ang bait nila madam sa'yo, no? Anong sikreto mo? Paano ba sumipsip? Tanong ni Mila. Nagulat si Nanay Amor sa tanong ng babae. Wala naman akong ginagawang masama. Ano bang sinasabi mo dyan? Matagal na ako dito. Kaya ganun sila kabait sa akin. Tugon ni Nanay Amor. Nainis si Nanay Amor sa inasta ng babae. Kaya napagtaasan niya ito ng boses. Kung maayos ka magtrabaho, matutuwa din sila madam sa'yo. Imbes na silipin mo ang mga ginagawa ko, pagtuunan mo ng pansin ang trabaho mo. Wika ni Nanay Amor. Padabog na umalis si Mila. Pumunta sa likod bahay si Nanay Amor at inumpisahan ang kanyang paglalaba. Ilang sandali pa. Pakiramdam niya ay tila may nakatingin sa kanya. Pero nang tignan niya ang paligid, wala namang ibang tao doon bukod sa kanya. Hindi na lamang yun pinansin ni Nanay Amor. Nagpatuloy ito sa kanyang ginagawa ngunit bigla na lang nanakit ang tiyan. Pumulagta ito sa sahig. Nakita naman ito ng ibang kasambahay. Kaagad siyang sinugod sa ospital. Nang imulat ni Nanay Amor ang mga mata, tumambad sa harapan niya ang pamilyang nag-aalala. Mahal, anong nangyari sa'yo? Tinawagan kami ng amo mo at pinalam na narito ko sa ospital. Tanong ni Tatay Ramon. Labis ang pag-aalala na naramdaman ng pamilya nang malaman na naospital si Nanay Amor. Wala namang maisagot si Nanay Amor sa tanong ng asawa dahil maging siya ay hindi alam ang nangyari. Ang huli ko lang natatandaan. Sumakit ang tiyan ko at naging blanko na ang lahat. Teka, kamusta ang bata sa sinapupunan ko? Tanong ni Nanay Amor. Natahimik ang lahat. Nay, kumalma ka po muna. Sana wag ka pong mabibigla sa sasabihin ko. Nakunan po kayo eh. Wika ni Gabo. Natigilan si Nanay Amor sa sinabi ng anak. Ano? Nagbibiro ka ba, Gabo? Huwag ka naman ganyan. Wika ng ina. Nagsimula na itong umiyak. Kaagad niyakap ni Tatay Ramon ang asawa para kumalma. Ilang sandali pa ang lumipas ay nakatulog na si Nanay Amor sa kakaiyak. Matapos ang pangyayaring yon, naging malungkutin si Nanay Amor. Nagsimula itong magsalita mag-isa at palaging umiiyak. Sobrang lungkot ng naramdaman ng pamilya sa nangyari. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang kanilang kalbaryo. Lumipas ang araw at sumapit ang anihan. Naibenta nila Gabo ang mga pananim at palay sa malaking halaga. Ngunit ang perang kanilang napagbentahan, sa halip na gagamitin nila sa pagdiriwang ng pagtatapos ni Daryl, nauwi sa pambayad sa ospital. Nagkaroon ng malubhang karamdaman si Nanay Amor. Bumagsak ang pangangatawan at nagkaroon ng sugat sa katawan. Sinabihan ng doktor sila Tatay Ramon na merong leukemia si Nanay Amor. Hindi nila matanggap ang bagay na yon. Dahil sa pangyayaring ito sa buhay ng pamilya, biglang naghirap ang buhay nila.
Para maibsan ng sakit na nararamdaman, tinutok ni Tatay Ramon ang atensyon sa pagtatanim. Nang sumapit ang pagtatapos ni Daryl, doon tuluyang namaalam si Nanay Amor. Biglaan ang pangyayari. Hindi matanggap ni Tatay Ramon ang pagkawala ng asawa. Sa burol ni Nanay Amor, dumalaw ang matatalik nilang mga kaibigan, maging ang mga kakilala ng mag-asawa. Pare, huwag ka sanang magagalit pero hindi namatay sa sakit si Mare. Wika ni Mang Den. Naguluhan si Tatay Ramon. Ano bang sinasabi mo pare? Ayan ka na naman eh. Hindi ba sabi mo masagana ang taon namin pero bakit ganito? Tanong ni Tatay Ramon. Sa puntong yon, malalim na napupuntong hininga si Mang Den. Nagsasabi ako ng totoo. Binarang ang asawa mo at kung hahayaan mo ako, aalamin ko kung sino ang may gawa. Wika ni Mang Den. Hindi naman ito nagustuhan ni Tatay Ramon. Ayan ka na naman eh. Nagmamagaling ka. Pero di mo naman nalaman na mangyayari ang bagay na to. Umalis ka na lang. Wika ni Tatay Ramon. Kung hindi ka naniniwala, idaan nyo sa bintana ang kabaong ni Mare. At makikita nyo, hindi yan ang tunay na katawan niya. Buhay pa siya pare. Hawak lang siya ng mambabarang. Tugon ni Mang Den. Doon na siya sinapak ni Tatay Ramon. Nagsimula ng magkagulo sa lamay at kagad inawat ng magkakapatid ang kanilang ama. Pa, tama na po. Huwag po kayong magtalo ni Ninong. Irespeto niyo naman po ang lamay ni Mama. Wika ni Daryl. Tama si Daryl. Ninong din. Umuwi ka na lang po muna para po hindi na magkagulo. Dagdag ni Gabo. Sundin niyo ang sinasabi ko mga anak. Lumapit kayo sa akin kapag tama ako. Wika ni Mang Den. Bago umalis sa lamay. Natulala naman ang magkapatid sa mga sinabi ni Mang Den. Sa tingin mo po kuya, nagsasabi po kaya ng totoo si Ninong? Tanong ni Daryl sa kuya. Nagkibit balikat lamang si Gabo at hindi ito sumagot sa tanong ng kapatid. Nung araw na yon, tulala lang si Tatay Ramon dahil sa mga pangyayari. Hindi niya alam kung bakit nangyayari ang bagay na yon sa pamilya. Gumugulo pa ang isipan sa sinabi ng kumpare. Ilang sandali pa ang lumipas. Lumapit si Gabo sa kanyang ama. Pa, sa tingin mo po, nagsasabi po kaya ng totoo si Ninong? Kasi tay, kailanman po, hindi naman po siya nagsinungaling sa'yo tay. Paano kung tama po siya? Paano kung binarang talaga si nanay at peke ang pinaglalamayan natin? Wala naman pong mawawala kung susubukan natin tay. Wika ni Gabo. Napabuntong hininga si Tatay Ramon. Hindi ko alam anak, pero tama ka. Halika at gawin natin ang sinabi ng ninong mo. Tugon ni Tatay Ramon. Kagad kumilos ang mag-ama. Binuhat nila ang kabaong at inilusot sa bintana. Nagulat pa ang mga tao sa ginawa ng mag-ama.
Pero ang mas ikinagulat ng lahat, nang maging puno ng saging ang bangkay ni Nanay Amor. Kagad pumunta ang mag-ama sa tahanan ni Mang Den. Kumpare, lumabas ka dyan. Kailangan namin ng tulong mo. Wika ni Tatay Ramon. Kagad naman lumabas ang kumpare. Alam kong darating kayo. Pumasok kayo at sasabihin ko sa inyo ang lahat. Tugon ni Mang Den. Pumasok naman ang mag-ama. Sa puntong yon, madaming tanong sa isipan ni Tatay Ramon patungkol sa mga kaganapan. Ninong, paano mo nalaman na hindi yun si Nanay? Nasaan po ang katawan niya? Tanong ni Gabo nang makaupo sila sa silya sa sala ni Mang Den. Mahirap ipaliwanag at hindi na yun mahalaga. Ang importante ay kung paano natin mahanap si Amor at maliligtas lalo na't makapangyarihang aswang ang ating makakalaban. Wika ni Mang Den. Aswang, bakit naman napunta sa ganitong sitwasyon ng asawa ko? Tanong ni Tatay Ramon. Doon na pinaliwanag ni Mang Den ang lahat. Isang babae ang malaki ang inggit kay Nanay Amor. Siya ang may gawa nito. Hawak niya ngayon ang iyong asawa kaya hihanda mo ang sarili mo. Dahil malakas ito kumpara sa akin. Wika ni Mang Den. Natahimik naman ang mag-ama. Ipinaliwanag pa ni Mang Den ang iba pang detalye. Natuklasan nila Tatay Ramon na isang aswang ang nangbarang kay Nanay Amor. Nang dahil sa inggit kaya binihag niya ito. Matapos na malaman nila Gabo ang katotohanan, naghanda ang mga ito sa pagpunta sa tahanan ng mambabarang na aswang. Wala mang alam sa pakikipaglaban ang mag-ama. Pero determinado ang mga ito na mailigtas si Nanay Amor. Ninong, di ba po malakas sa mga aswang? Paano po natin siya malalabanan? Lalo na't wala naman po kaming panlaban sa kanya eh. Tanong ni Gabo. Kaagad namang nilabas ni Mang Den ang mga panlaban at pangontra sa aswang. Ito ay mga panlaban at pangontra sa aswang. Yan ay mga medalyong banal. Pinapakain ng dasal mula sa banal na aklat o Biblia. Takot ang mga aswang sa mga medalyong yan. At madami na akong laban na naipanalo kasama ang mga yan. Tugon ni Mang Den. Binigay nito sa mag-aama ang medalyon. Malayo ang tahanan ng aswang dahil nasa gitna pa ito ng kabundukan. Nagpatuloy lang ang mga ito sa kanilang paglalakad hanggang sa nakarating sila sa pusod ng bundok. Doon ay nakita nila ang isang tahanan. Hindi kalakihan at halatang luma. Kagad sumenyas si Mang Den sa mga kasama. Maging mapagmasid sa kanilang paligid na ginawa naman ng mga ito. Bago pumasok sa loob ng tahanan, gumawa muna ng ritual si Mang Den upang hindi mapansin ng aswang ang presensya. Nagmasid ang mga ito habang papasok sa bahay na yon. Kumakabog ng mabilis ang dibdib ni Gabo. Maging ang bunsong kapatid nito ay nanlaki ang mga mata. Dahil yon ang unang beses na makakakita sila ng ganoong lugar. Sa loob ng tahanan, may iba't ibang uri ng hayop na nakalagay sa garapon. Meron ding mga sanggol na tila hindi pa isinisilang sa mundo. Nagulantang sila Tatay Ramon sa mga nakita.
Ilang sandali pa'y nakarinig ang mga ito ng malakas na ingay mula sa isang kwarto. Tulong! Tulungan niyo ako! Pakiusap! Tulungan niyo ako! Sigaw ng tinig. Boses yun ni Mama. Humihingi siya ng tulong sa atin. Wika ni Daryl. Huwag kayong papalinlang sa inyong mga naririnig. Tuso ang mga aswang kaya huwag kayo basta-basta maniniwala. Tugon ni Mang Den. Tumango naman ang mga ito at dahan-dahang naglakad papunta sa silid, kung saan nanggagaling ang tinig. Habang papalapit, mas lalong lumalakas ang kutob nila Gabo na boses ngayon ni Nanay Amor. Bagamat nagtatalo ang puso at isipan gaya nga ng sinabi ni Mang Den, hindi kaagad nagpalinlang ang mag-ama dahil nais muna nilang makita kung yun nga ba ang kanilang mahal na si Nanay Amor. Bakit ganon? Hindi namin mabuksan ang pinto. Para bang may malakas na puwersa na umihila dito. Wika ni Tatay Ramon. Lumapit naman si Mang Den at humawak sa kanyang anting-anting at mutyang hawak. Ilang sandali pa, bumukas na ang pinto dahil sa dasal na binigkas ni Mang Den. Bilisan niyo! Tignan niyo kagad kung nandyan ba si Amor. Dito lamang ako sa labas para magmasid. Wika ni Mang Den. Kaagad namang sumunod ng mag-ama. Pumasok sila Tatay Ramon sa loob ng silid. Nakita nila si Nanay Amor na nakagapos at madami itong sugat sa katawan. Kaagad na kinalas ni Tatay Ramon ang mga nakatali sa asawa. Ilang sandali pa, nakarinig ng malakas na kalabog sila Tatay Ramon mula sa labas ng silid. Nagmamadaling lumabas ang mga ito at doon ay nakita. Naroon na ang isang babae at kinakalaban nito ni Mang Den. Magmadali kayo ng lakad. Tumakas na kayo. Ako na ang bahala sa babaeng ito. Sigaw ni Mang Den. Pero kagad namang nagsalita si Tatay Ramon. Hindi ka namin pwedeng iwanan dito pare. Ang laban mo ay laban namin. Kung hindi dahil sa'yo, hindi mabubuo ang pamilya ko. Tugon ni Tatay Ramon. Kagad na kinuha nito ang sundang na nakasabit sa bewang. Kagad sinaksak ni Tatay Ramon ang babae. Pero hindi ito natamaan dahil sa mabilis nitong pagkilos. Samantala, kinuha naman ni Gabo ang baging na nabitawan ni Mang Den sa lapag. Inihampas niya sa likuran nito. Nadaplisan naman ito ni Gabo. Sa gitna ng labanan, biglang nagsalita si Nanay Amor. Patawarin mo na ako sa pagsigaw ko sa'yo. Hindi ko naman intensyong saktan ang damdamin mo. At isa pa, hindi mo kailangang mainggit sa akin. Nagsasabi lamang ako ng totoo nung araw na yon. Kung pagbubutihan mo ang trabaho mo kila madam, makukuha mo din ang simpatsya nila. Huwag mo na akong kainggitan dahil onti na lang ang oras na natitira sa akin sa mundong ito. Matanda na ako, Mila. Bata ka pa at marami ka pang matatamo sa buhay mo. Higit pa sa natatamasa ako ngayon. Wika ni Nanay Amor. Doon lamang natigilan si Mila. Sinasabi mo lang yan dahil gusto mo makatakas kayo. Hindi niyo ako maloloko. Pare-parehas lang kayo mga sinungaling eh. Tugon ni Mila. Naguluhan naman si Nanay Amor sa sinabi ng babae.
Para bang malaki ang galit nito sa kanya na hindi niya malaman kung saan ang gagaling. Ano bang ginawa kong mali sa'yo para gawin mo ang bagay nito sa akin? Pati na rin sa pamilya ko. Wala naman akong ginawang masama sa'yo. Mila, kung ikinagalit mo ang pagtataas ko ng boses nung araw na yon, humihingi ako ng tawad at galing yun sa aking puso. Wika ni Nanay Amor. Humagalpak naman ng tawa si Mila. Sa tingin mo ganun ako kababaw? Noon pa ako naiinggit sa'yo, Amor. Talaga pa lang tayo. Wika ni Mila. Naguluhan si Nanay Amor sa sinabi nito. Hanggang sa naalala ang matalik na kaibigan at yun nga si Milagros. Binanggit pa ni Nanay Amor ang pangalan sa kanyang isipan. Pero hindi naman umimik si Mila. Hinila nito si Mang Den at kagad na sinugatan ng pisngi. Napasigaw si Mang Den. Matapos yon, kinuha naman ni Mila ang nakababatang kapatid na si Daryl. Sinugatan niya ito sa kanang braso. Sumirit ang dugo dahil malalim ang ginawang sugat ni Mila. Kagad namang kumilos si Gabo para iganti ang kapatid. Hinawakan nito ang suot na medalyon. Walang pag-aalinlangan na hinampas ng baging nahawak si Mila. Tinamaan ang babae at namalipit ito sa sakit. Kagad namang sumugod si Tatay Ramon. Nais nitong saksakin si Mila. Pero kagad naman silang inawat ni Nanay Amor. Wag! Kaibigan ko siya. Hayaan niyo na kung ako ang kumausap sa kanya. Wika ni Nanay Amor. Doon natigilan ang mag-ama. Pero sinaktan ka niya, mahal. Pinagmukha niya kaming ewan at pinakita niya sa amin na patay ka na, ngunit ng totoo. Nandito ka lang pala at bihag niya. Tugon ni Tatay Ramon. Dahil sa ginawa ni Nanay Amor, nakahanap ng tiyempo si Mila para sugatan si Tatay Ramon sa likuran. Napasuka ito ng dugo. Tay! Tignan mo na yung ginawa ng babae niya, no? Sigaw ni Daryl habang hawak ang kanang braso. Napaiyak naman si Nanay Amor sa ginawang yon ni Mila. Ako na lamang ang batayin mo. Huwag mo nang idamay ang mag-aama ko. Ako ang may kasalanan sa'yo, kaya huwag mo na silang idamay. Wika ni Nanay Amor. Nagulat naman si Gabo sa sinabi ng ina. Ano po bang ibig sabihin niyo, Nay? Ano ang kasalanan mo sa kanya? Tanong ni Gabo. Kagad namang nagpaliwanag si Nanay Amor. Ikwinento nito ang kanyang mga nakaraan. Yun nga ang pagpaparusa niya noon sa kanyang kaibigan na si Mila. Kahit na inamin na ni Nanay Amor ang kasalanan, hindi pa rin nakontento si Mila. Kagad nitong hinampas ang ulo ni Tatay Ramon. Kumilos na si Gabo at hinampas ng baging si Mila. Pero mabilis itong nakaiwas. Susugatan sana nito ang binata. Mabuti na lamang ay hindi ito natamaan dahil kagad sinalag ni Mang Den ang pagsugod. Nasugatan si Mang Den sa dibdib at napaluhod. Nang mga oras na yon, hindi na alam ni Gabo ang gagawin. Napakalakas ng babae at para bang wala sa kanya ang ginagawang pag-atake nila Gabo. Sa puntong yon, kaagad inilabas ni Nanay Amor ang isang medalyon mula sa bulsa.
San Benito na may kasamang talisman ng kidlat. Pinagsisisihan kong pinarusahan kita. Malaki ang kasalanan mo sa lahat ng tao dito sa ating baryo. Pero dahil kaibigan kita, hindi kita nilaglag sa kanila pero sagad na ito. Ito na ang huling nilaglag sa kanila pero sagad na ito. Ito na ang huling pagkakataong makakapanakit ka pa ng iba. Wika ni Nanay Amor. Kagad nagtunggali ang dalawa at sadyang malakas si Mila. Dahil nasugatan nito si Nanay Amor sa bawat pagkilos na ginagawa nito. Nang mga oras na yon, walang nagawa sila Gabo dahil sa kanilang mga natamong sugat. Nagdasal naman ng ritual si Mang Den para tulungan si Nanay Amor. Sa paglipas ng oras, sa wakas, napasdang nila ang mambabarang na aswang. Nang matapos ang lahat, ipinaliwanag ni Nanay Amor na dati siyang antingero. Habang ang mutya naman ng kidlat ay minanapan niya sa mga ninuno. Nang dahil sa nangyari ay mas lalong tumibay ang samahan ng pamilya. Mas lalo nilang pinahalagahan ang bawat isa. Malaki ang pasasalamat ni Tatay Ramon sa kumpare sa pagtulong sa kanila upang mahanap si Nanay Amor. Maging si Gabo. Malaki ang pasasalamat sa Ninong. Dahil kung hindi nito sinalag ang pag-atake ni Mila, maaaring wala na siya sa tabi ng pamilya. Marami man ang natamong sugat ni Mang Den mula sa pag-atake ni Mila. Ngunit nakaligtas pa rin ito sa tulong ng medisina at panggagamot ni Nanay Amor. Hindi man nabanggit noon ni Nanay Amor ang kanyang nakaraan. Naunawaan naman ito ng pamilya. Inirespeto nila ang desisyon ni Nanay Amor na hindi sabihin ng totoo sa kanila dahil alam nila na may dahilan ito. Naging masaya ang pamilya matapos ang pangyayaring yon. Itinuloy nila ang pagdiriwang sa pagtatapos ni Daryl. Kahit para bang huli na ngunit ang mahalaga. Kumpleto sila at magkakasamang buhay. Sa kasalukuyang taon, may asawa na si Gabo at masayang namumuhay kasama ang asawa at dalawang anak. Samantalang si Daryl naman, isa ng guro sa isang pampublikong paaralan. Ang mga nangyari sa kanila noong nakaraan, dala nila ito hanggang sa kasalukuyan. Maraming aral na natutunan sa buhay lalo na sa mga pinagdaanan nila. Itinago naman ni Nanay Amor ang medalyon na hawak sa isang lugar na hindi nalalaman ng kahit na sino at nang namatay si Nanay Amor. Tuluyan nang nabaon sa limot ang patungkol sa medalyon. Samantalang si Tatay Ramon naman, matanda na at nagbibilang na lamang ng oras sa mundong ibabaw. Habang si Mang Den naman, masaya na sa piling ng mga apo. Matagal na panahon na ang nakalilipas, pero magpasa hanggang ngayon, hindi makakalimutan ni Gabo ang nangyari sa ina. Noong barangin nito ng aswang. Mga katombi, heads up lang. Yung susunod na kwento ay galing kay JD, o mas kilala bilang Ninuno. Kwentong bayan at pintados. Binigyan niya ako ng dating storya. Naghahanap pa lang ako ng regular writer ko para sa channel natin mga katombi. Sana pakinggan niyo pa rin ang kwento. Para sa mga hindi nakakaalam, kaibigan ko si ang Ninuno at ang Pinuno. Yun lamang. Simulan na natin ang kwento. Ang taong tampok sa kwento ay kilalang manggagamot sa bayan ng Nasugbu. Kilala ito sa bansag na Tandang Tano
at kung bakit siya naging bantog. Pakinggan natin ang kanyang kwento. Isang pangkaraniwang mamamayan si Jimuel at pagsasaka ang hanap buhay. Simula magkaisip, ito na ang nakagisnan niyang trabaho. At dahil sa kasalatan sa buhay, naging mahirap sa kanila ang pagpapagamot sa mga eksperto. Dito niya nakilala si Tandang Tano. Doon tuluyang nagbago ang buhay at namulat sa mundo ng espiritual. Isang hapon habang nag-aararo sa sakahan, bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo. Pinili muna niyang maupo sa pilapil para hindi tuluyang matumba. Medyo may edad na si Jimuel na mga panahong ito. Kaya unti-unti na niyang nararamdaman ang panghihina ng katawan. Mabuti na lang at nagpunta sa bukid ang asawa at biyenan para maghatid ng pagkain. Ay nako, Mirna. Bilisan mo't mukhang may masamang nangyari sa asawa mo. Wika ni Aling Berna. Naririnig ni Jimuel ang sigaw ng biyenan. Paglapit ng dalawa sa kanya, kaagad napansin ng mga ito na namumutla si Jimuel. Naku, Jimuel. Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo? Hindi na kasing lakas ng dati ang katawan mo. Pero wala. Ang tigas talaga niyang ulo mo eh. Ay siya, dito ka nga sa lilim na makapagpahinga ka. Dagdag ng asawang si Mirna. Wala ho ito, Nanay Berna. Mataas lang ang sikat ng araw kaya ganito eh. Maya-maya lang, maaayos na din ang pakiramdam ko. Tugon ni Jimuel. Pero hindi na pumayag si Mirna na bumalik pa siya sa pagtatrabaho ng araw na yon. Ay magtigil ka, Jimuel. Ako'y naiinis na dyan sa katigasan ng ulo mo. Tara na, tumuwi na tayo. Maligo ka at sasamahan kita doon kay Tandang Tano sa kabilang baryo. Wika ni Mirna. Magdadahilan pa sana si Jimuel para hindi sumama. Pero wala din siyang nagawa sa asawa at biyenan. Pagkarating nila sa tahanan ng matanda, kaagad napansin ni Jimuel ang kakaibang dami ng tao. Sa isip-isip niya, marahil talagang kilala ang matanda sa larangan ng panggagamot. Teka Mirna, doktor ba yung pupuntahan natin? Hapon na, pero napakadami pa ring tao. Tanong ni Jimuel. Pero hindi na tumugon ng asawa. Nagpatuloy lang ito sa paglalakad. Oh, Maring Berna. Nariyan na pala kayo. Hali kayo at maupo sa sala. Wika ni Tandang Tano. Unang tingin pa lang ni Jimuel sa matanda. Nakaramdam na ito ng kakaibang enerhiya. Lalo na nang hawakan siya ng matanda sa kamay para pulsuhan. Sa hindi malamang dahilan, napakagaan ng pakiramdam ni Jimuel sa matanda. At habang tinatawa siya nito, tila lumilipad ang isipan sa mga katanungan. Gaya ng ano ang meron sa matandang ito. Maya-maya ay nagbalik siya sa ulirat. Dahil bigla na lang siyang tinapik ng asawa sa balikat. Kinakausap na pala ito ni Tandang Tano. Ano ba ditong taong to? Parang lumilipad ang isipan. Tinatanong ka ni Mang Tano kung ano daw ang nangyari sa'yo. Wika ni Mirna. Napakamot naman ang ulo si Jimuel. Kagad itong tumugon. Pasensya na humanong ah. Masyado lang ho akong namangha sa'yo eh. Wala naman po akong kakaibang nararamdaman sa katawan ko. Biglaan na lang ho akong nahilo kanina eh. Tugon ni Jimuel. At kinagulat nito ang sumunod na sinabi ni Tandang Tano. Jimuel ang pangalan mo, iho. Tama ba? Mahina na ang katawan mo.
Kaya wag mong sasagarin. Sana sundin mo itong bilin ko. Dahil kapag nagmatigas ka pa, sigurado kung kabaong na ang bagsak mo. May sakit ka sa puso. Dagdag mo pa ang mataas na presyon sa dugo mo. Buti na lang at nandyan ang asawa mo. Kundi nako, baka napaaga ang lamay mo. Wika ni Tandang Tano. Pero hindi naniniwala si Jimuel sa sinabi nito. Kaya minabuti niyang kumonsulta sa isang eksperto para mas maliwanagan sa kondisyon. Laking gulat niya dahil parehong-pareho ang resulta ng ginawang pagsusuri at sinabi sa kanya ng doktor. Pag-uwi ng tahanan, kaagad niyang sinabi ang resulta sa asawa. Kaya simula noon, palagi na silang nagpupunta kay Tandang Tano para magpatingin. Sa dalas ng pagpunta sa tahanan ng manggagamot, hindi maiwasan ni Jimuel na masaksihan ng mga hiwagang nagagawa ng matanda. Isa na dito nang pagalingin niya ang isang taong hindi na makalakad sa harap mismo ni Jimuel. Namamagana ang paa ng lalaki dahil sa impeksyon. At gamit lang ang matulis na bias ng kawayang ibinabad sa lambanog, tinanggal ng matanda ang nanas sa paa ng pasyente. Pero wala kang maririnig na pag-aray o anumang daing ng pananakit sa lalaking yun habang tinutusok ni Tandang Tano ang paa. Sa isip na Jimuel, baka namanhid lang ito dahil sa impeksyon. At nang matapos itong gawin ng matanda, tinapalan niya ito ng mga dinikdik na ugat at dahon ng puno. Pinagpahinga saglit at maya-maya lang, laking gulat ni Jimuel nang bigla na lang itong tumayo at naglakad. Berna, yung lalaki. Kanina nakasaklay pa yan eh. Pero tignan mo oh, parang walang nangyari. Wika ni Jimuel na sobrang namangha sa nangyari. Napangiti naman ang asawa sa naging reaksyon nito. O ngayon, naniniwala ka ng kakaiba yang si Tandang Tano? Tugon ni Mirna. Hindi lang yon ang kamanghamanghang bagay na nasaksihan ni Jimuel sa matanda. Nakita din niya itong minsan nakipagkumbate sa elementong nakasanib sa isang pasyente. Nang mga panahong yun, kakarating pa lamang ni Jimuel sa bahay ng manggagamot at kasalukuyan itong nasa kalagitnaan ng isang ritual. Nag-uusal ito ng kung anong mga salita na bago sa pandinig niya. Pero laking gulat ni Jimuel. Biglang nanginig ang pasyente at nawalan ng malay. At nang magising ito, biglang nag-iba ang tingin nito sa matanda. Kaagad nagsimula na magtanong si Tandang Tano. Ngayon, maaari ko bang malaman kung ano ang ginagawa mo sa taong ito? Tanong ni Tandang Tano. Umangat ang tingin ng pasyente. Napatayo sa kinauupuan niya si Jimuel nang bigla itong magsalita. Bakit hindi mo tanungin ng taong ito kung ano ang kasalanan niya? Tugon ng nakasanib. Kaagad namang binaling ng matanda ang kanyang pansin sa mga kaanak ng pasyente. Ayon sa asawa nito, ipinag-utos niya ang pagsira ng kagubatan sa lote na nabili para pagtayuan ng bahay. Pero matapos ang ginawang pagputol ng mga puno, kaagad nagkasakit ang pasyente. Dagdag pa nito, hindi lang ang asawa ang naapektuhan, maging ang mga manggagawang binayaran niya para gawin ito. At sa kasamaang palad, nasawi na ang ilan sa mga nagtatrabaho sa kanya. Kung ganon, kinalulungkot ko ang nangyari sa iyo. Maaari ko bang malaman kung gaano kalaki ang pinsalang naidulot ng taong ito? Na pati ang buhay niya ay balak mong kunin. Muling tanong ni Tandang Tano. Pinsala?
Higit pa sa pinsala ang ginawa nitong lapastangang taong ito. Namatay ang asawa at kaisa-isa kong anak, kasama ng pagkasira ng tahanan namin. Ngayon tanda, sabihin mo sa akin, wala ba akong karapatang magalit at kuning kabayaran ang buhay ng taong ito? Tugon ng elemento. Kagad naman sumagot si Tandang Tano. Alam ko ang nararamdaman mo. Pero alam ko ding hindi niyo pwedeng galawin ang mga tao ng basta-basta. Patawad kaibigan. Pero mukhang kailangan mong lisanin ang katawang ito. Pabala ni Tandang Tano. Pero hindi nakinig ang elemento. Sa halip ay muli itong nagwika. Paano kung ayoko? May magagawa ka ba? Ha, manggagamot? Pang-aasar ng nakasanib, kasabay ng pagtawa ng malakas. At dahil sa pagmamatigas nito, napilitan si Tandang Tano na saktan ng elemento na nakasanib sa pasyente. Pasensya ka na. Pero ito lang ang paraang alam ko para makinig ka sa mga sinasabi ko. Wika ni Tandang Tano. Nag-usal muli ang matanda ng mga salita sa dulo ng daliri at tinapat ito sa noo ng pasyente. Sabay ihip sa bunbunan. Nangisay ang buong katawan nito at napahiyaw sa sakit na tila kinukuryente. Ano? Magmamatigas ka pa din ba? Hindi ko na uulitin ang sinabi ko. Mag-isip ka. Ang mabuhay sa mundong ito o mamatay ng dahil sa parusa. Banta ni Tandang Tano. Pero napailing ang matanda dahil sa tinugon nito. Nanaising ko na lang na mamatay. Total wala na din naman ang pamilya ko. Tugon ng elemento. Ramdam ni Tandang Tano ang lungkot sa boses nito. Kaya muli siyang tinanong ng matanda. Alam mong ang kamatayan yung mga engkanto ay hindi kagaya sa mga tao. Wala kayong kaluluwa at maglalaho lang ang katawan nyo sa mundong ito. Kasabay ng paglaho nyo ay ang alaala ng pagkabuhay sa mundo. Kaya ngayon, nanaisin mo pa din bang mamatay? Muling tanong ni Tandang Tano. Sa pagkakataong iyon, bigla na lang nawalan ng malay ang pasyente. Ilang minuto pa ay nahimasmasan ito at kagad napatanong. Teka, ano bang nangyari? Nakatulog yata ako ah. Tapos na ba ang gamutan, tanda? Tanong ng pasyente. Medyo nabastusan si Tandang Tano sa pasyenteng iyon. Kaya isang balotong nakutos gamit ng patpat ang binigay niya sa lalaki. Aray ko po, para sa naman yun manong? Ang sakit ah! Tugon ng pasyente habang hinihimas ang bunbunan. Bagay lang sa'yo yan. Masyado kang gahaman at dahil sa salapi, handa mong sagasaan ang lahat. Tandaan mo utoy, hindi lang ikaw ang namumuhay sa mundo. Matuto kang respetuhin ang mga hindi nakikita. Wika ng matanda. Sinabihan din sila na humingi ng tawad sa elemento na gumagambala sa kanila at tuluyan na siyang gagaling. Namangha ng husto si Jimwell sa mga nasaksihan. Hindi niya akalaing makikita niya ang pangyayaring yon. Akala ni Jimwell, ito na ang pinaka nakakamanghang makikita sa matanda. Pero nagkakamali siya. Dahil ang kasunod na kaganapan sa kanya ang siyang lubos na nakapagpatatag ng pananalig niya sa matandang manggagamot. Isang hapon habang nagbubunot ng damo sa pananim ng gulay, nilapitan siya ng isang hindi kilalang lalaki. Nakiinom ito ng tubig at pinaunlakan naman niya. At habang umiinom ang lalaki, lumapit ang asawa ni Jimwell at laking gulat nila sa sumunod nitong ginawa. Nakangiti ito
habang nakatitig sa mag-asawa. Sabay sabi ng, Yung asawa mo buntis. Amoy na amoy ko ang sanggol sa sinapupunan niya. wika ng lalaki. Sabay haplos sa tiyan ni Mirna. Kagad namang namilipit sa sakit ang ginang habang hawak ang tiyan. Jemuel! Aray! Ang sakit na tiyan ko! Daing ni Mirna. Nanlaki ang mga mata ni Jimuel nang makita na dinudugo na ang asawa. Akmang hahabulin pa sana niya ang lalaki. Pero nang lingunin niya bigla itong nawala. Kaagad niyang inuwi si Mirna sa tahanan. At nang makita ng biyanan, nataranta ito at sinabing dalhin na ang anak kay Tandang Tano. Dali-daling sinakay ni Jimuel ang asawa sa kalesa at pinatakbo ito ng mabilis papunta sa tahanan ng matandang manggagamot. Sa pintuan pa lang napamura na ang matanda dahil ramdam nito ang presensya ng nilalang sa paligid. Nako, inaswang ang asawa mo, Jimuel. Nasundan niya kayo papunta dito. Bilisan mo at ipasok mo na ang asawa mo sa bahay. Utos ng matanda. Habang papalabas ng bakuran, may bitbit itong mahabang gulok at sulo. Inutusan ito si Jimuel na wag iiwanan ng asawa dahil maaaring nasa paligid lang ang nilalang. Tuso ang mga aswang, Jimuel. Kaya wag kang papalin lang sa kanila. Eto, hawakan mo ang itak na ito. At kapag may nakita ka sa harapan mo, isaksak mo ang itak sa likuran. Wika ni Tandang Tano. Hindi naunawaan ni Jimuel ang sinasabi ng matanda. Kaya hinabol niya ito para tanungin muli. Teka, Tandang Tano. Wala naman akong naintindihan sa sinabi niyo eh. Medyo magulo po. Wika ni Jimuel. Tinamaan ng lintik kang bata ka. Napakasimple na nga lang ng sinabi ko sa'yo eh. Hindi mo pa nakuha. Pag may nakita ka sa harapan mo, ibig sabihin lang, nasa likod mo ang totoo nitong anyo. Sige na, bumalik ka na sa asawa mong damuho ka. Wika ng matanda at kaagad itong nagpatuloy sa paglalakad. Pero akmang hakbang na sana si Jimuel. Bigla na lang may lumapag na itim na anino sa harap niya. Natigilan ito ng ilang saglit. Pero naalala niya ang sinabi sa kanya na matanda. Kagad siyang lumingon sa likuran at winasiwas ang hawak na itak. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita niyang si Tandang Tano ang tinamaan niya. Bigla nitong binunot ang itak na nakabaon sa tagiliran ng matanda. At akmang aalalayan na sana niya ito. Pero bigla niyang narinig ang boses ng matanda. Hindi ako ang nilalang na yan, Jimuel. Kakasabi ko lang sa'yo eh. Tuso ang mga aswang. Lumayo ka! Wika ng matanda. Huwag kang maniwala sa kanya. Itayo mo ako, binata. Wika ng isa pang Tandang Tano. Nang marinig ni Jimuel ang katagang binata, kaagad niyang napagtanto na hindi yon si Mang Tano. Muli niyang tinaas ang itak. Pero nang tatagain na sana niya ang nilalang, bigla siyang sinipa nito. Tumalsik siya papunta sa pinto ng tahanan ni Tandang Tano. At nang makabangon, wala na ang nilalang at nagkukumahog ng tumakas. Habang hawak ang tagiliran at walang tigil sa pagdurugo. Wala na siya, Jimuel. Pero masusundan natin siya sa pamamagitan ng nagkalat na dugo sa daanan. Pero sa ngayon, gamutin na natin muna si Mirna. Wika ni Tandang Tano. Magmamadaling araw na nang matapos gamutin ang asawa ni Jimuel. Kaya sinabi nitong antayin na nilang magliwanag bago lumakad. Mas madaling mangaso sa umaga, Jimuel. Lalo na't sugatan ito.
Sa ngayon, magpahinga ka na muna. Huwag mong isipin ang asawa at anak mo. Nasa mabuti na silang kalagayan. Wika ni Tandang Tano. Kaagad namang nahiga si Jimuel sa bangko at mabilis na nakatulog. Alas 11 na nang magising siya at wala na si Tandang Tano. Kaya dali-dali na din itong nagayos para habulin ng manggagamot. Tinahak ni Jimuel ang mga bakas ng dugo ng aswang na papasok sa kagubatan sa pag-aakalang sinundan na ito ng matanda. Pero yon ang pinakamalaki niyang pagkakamali dahil ang mga bakas ng dugo ay papunta sa isang maliit na pamayanan sa paanan ng bundok. Pinili niyang magtago sa mga puno para obserbahan ang paligid. Sinubukan niyang hanapin si Tandang Tano pero wala ito. Nagpasya na lang si Jimuel na bumalik. Pero sa kasamaang palad, akmang tatayo na sana ito pero may kung anong humablot sa paa niya. Kinaladkad siya papasok sa kagubatan. Nang tignan ito ni Jimuel, nakita niya ang napakalaking itim na baboy ramo. Kagat-kagat nito ang paa habang mabilis na tumatakbo papalayo sa pamayanan. Pilit na nagpupumigla si Jimuel sa pagkakakagat ng nilalang. Pero wala siyang kalaban-laban sa lakas ng mga panga nito. Pero ang nakakapagtaka, hindi man lang siya nakaramdam ng sakit sa bahagi kung saan nakakagat ang nilalang. Hanggang sa huminto ito sa tapat ng malaking bato at pabilis na tumakbo papalayo. Kaagad tumayo si Jimuel at tinignan ng katawan kung may mga sugat. Pero laking pagtataka niya dahil bigla na lang lumitaw si Tandang Tano mula sa likod ng malaking bato. Mabuti na lang at nakita ka ng alaga kong talunon. Kung hindi, nako kang bata ka. Malamang tanghalian ka na ng mga aswang na yon. Wika ni Tandang Tano. Kagad niyang niyaya si Jimuel na umuwi. Nagtataka naman ito dahil ang buong akala niya susugurin na nila ang mga aswang. Pero teka Manong, akala ko ba sasalakayin natin sila? Tanong ni Jimuel. Kaagad namang tumawa ang matanda at sinabing, Kanina ko pa yun nagawa. Ipinakuha na nga kita sa alaga ko dahil ayokong maipit ka sa labanan nila. Gusto mong manood? Halika. wika ng matanda sabay hatak sa kamay ni Jimuel. At nang makarating sa bukana ng maliit na pamayanan, nakita niyang nagtatalsikan na ang mga taong nandoon. Nasipat niya ang malalaking mga baboy rabo na sinusuwag ang mga ito. Napatingin si Jimuel sa matanda na nooy nakatayo lang habang kumakamot ng ulo. Napakasaya nilang tignan. Parang gusto kong makisali sa laro nila. Kaso lang, masakit na ang mga kasukasuan ko. Kaya dito na lang tayo bata. Wika ni Tandang Tano. Hindi makapaniwala si Jimuel na ang nilalang na humatak sa kanya at ang nakikipaglaban sa mga aswang ay alaga na matanda. Dito niya napagtanto na hindi nga biro ang kakayanan ni Tandang Tano. Sa paglipas ng panahon, nagpasya si Jimuel na maging mag-aaral ng matanda. Hindi naman ito tumanggi. Alam ni Tandang Tano na hindi aksidente ang pagkakakilala nilang dalawa. Sa kasalukuyan, isa pa ding manggagamot si Jimuel. Pero sa kasamaang palad, bigla na lang naglaho si Tandang Tano at walang nakakaalam kung saan ito nagpunta. Ayon sa pamilya at malalapit na kamag-anak, pumanaw na ang matanda. Pero hindi naniniwala si Jimuel dahil patuloy pa rin niyang nararamdaman ang presensya ni Tandang Tano